ito ng negatibo sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga hindi ka nais-nais na pag-iisip. Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys is yung ano nga ba ang cognitive behavioral therapy or yung sinasabing CBT. So, ang cognitive behavioral therapy, ang susi ay nasa positibong interpretasyon ng mga bagay. Halimbawa, kapag naharap ka sa isang negatibong mga pangyayari o di kaya mga kaganapan sa iyong buhay or sa ating buhay, maaari mo itong bigyan ng kahulugan ng isang negatibo o positibo. At kung binibigyan kahulugan mo ito ng negatibo sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga hindi ka nais-nais na pag-iisip tungkol dito, maaari itong maging resulta ng negatibong pakiramdam at negatibong pag-uugali. Kasi yung cognitive behavioral therapy is nakasirkol yan sa isang behavior, thoughts, and feelings ng isang tao. So, pag nag-iisip tayo ng isang bagay na kumbaga nangyari sa ating buhay, it's affected talaga na the way we think, the way sa ating mga thoughts na mga pumapasok, naapektuhan dito yung ating behavior at yung ating mga nararamdaman. So, ito yung ginagamit yung cognitive behavioral therapy doon sa mga taong may mga anxiety, yung mga taong may mga stress, yung mga taong may depression. Pero kapag severe na yung kanilang mental health is hindi na ito kumbaga makakatulong sa isang tao, kasi pag severe na, they have to do more deep treatment, like combination with medication, combination with cognitive behavioral therapy. Ihahalin tulad ko dito, like they have a situation kahapon, habang tinuturuan ko yung aking anak ng mathematics, kasi grade 2 na siya, and syempre of course they have to study even sa bahay. Dapat talaga kumbaga i-refresh yung kanyang mga yung mga na mga nalaman or mga natutunan niya sa paaralan. So may mga time na hindi siya makasagot ng tama, or di kaya ay nag-aalinlangan siya sa kanyang mga sagot. Well, naranasan ko rin yan yung kabataan ko, yung age niya. Kumbaga palagi talaga akong nagdududa sa aking mga sagot, at minsan sinasabi ko sa sarili ko, sana inano ko na lang yun, sana yun na lang yung answer ko, hindi ko na lang binago. So yun, yung niya dito, yung kanyang negative thoughts, while I'm observing him, nakikita ko sa kanya na yung mga yung kanyang iniisip, yung parang alam ko na kung ano yung kanyang nasa kanyang pag-iisip, na I know kung ano yung pumapasok sa kanyang isipan, na sasabihin niya sa kanyang isipan na kung magkamali ako, baka magalit si mama or sigawan niya ako or something like that. Kasi syempre guys, depende kasi yung reflection ng bata sa magulang or sa mga nakapaligid sa kanyang mga nakakatanda. Kasi kung ikaw, yung yung feedback mo sa anak mo is very aggressive, very, kumbaga, hindi mo makontrol yung temper mo, nakikita kasi yan ng bata. So, nakakopy nila yun. So, yung anak ko, syempre, yung kanyang iniisip is,
kung magkamali ako dito, baka magalit si mama, baka sigawan niya ako. So, something like that. And ito yung negative thoughts. So, yung negative feeling niya, yung naobserbahan ko sa kanya, he is very frustrated. He felt frustrated and disappointed. Nasabi na, kumbaga, bakit mahirap? Sabi niya na, bakit mahirap? Itong mathematics, sabi niya sa akin. And yung behavioral naman is, makikita mo sa kanya na wala na siyang, kumbaga, sinabi niya sa akin na, I want to stop, I don't want to do it anymore. Kasi sobrang mahirap, mama, sobrang mahirap. And, tapos, parang nagiging hyper siya kasi hindi niya masagot-sagot. Or, alam niya pero, kumbaga, nandoon yung mga pagdududa sa kanyang isipan. So, something like that. And then, ito yung negatibo. And ito naman yung positive na, kumbaga, positibong pag-iisip, yung cognitive. Ito yung sitwasyon. Like kahapon, tinuruan ko yung aking anak ng mathematics at may time na hindi siya makasagot ng tama o di kaya ay nag-aalinlangan siya sa kanyang mga sagot. So, yung positibo dito, yung positive thoughts niya is, he said to me, I will try my best. I will try my best, mama. Kasi, yung ko sa kanya, kumbaga, yung reflect niya sa akin, yung, kumbaga, kalmado lang ako eh. Kalmado ako and I'm relaxed and I always said to him, kumbaga, kumbaga, yung expression ba, ng magulang. Halimbawa, pag tinuturuan mo yung anak mo, dapat ikaw, hindi mo sabayan yung anak mo. Dapat, kumbaga, kalmado lang yung face mo, kalmado ka lang. Kasi yung bata, pag makita yan na nag-aalinlangan yung anak mo, pag makita yan yung mukha mo, yung expression ng mukha mo, is hindi na yun kumbaga, iisipin niya yun na, baka magkamali ako dito, magagalit dito si mama, tas sisigawan niya ako. So, ingat kayo sa inyong mga, kumbaga, yung mga galawan or yung mga expression ninyo. Kasi, nakikita yan ng mga bata. Positive feelings naman niya is relax and I trust myself that I can do it. And it's because also na binibigyan ko siya ng motivation. Kumbaga, binibigyan ko siya ng motivation and sinasabi ko sa kanya na take your time. May mga may mga tawag nito, may oras ka pa. So you have to take up time and you have to, kumbaga, be patient, be patient. At kung ano yung unang lumabas or unang naisip mo na sagot, you have to stick with that kasi yan ang tama. So, but hindi naman lahat na first na iniisip mo is tama. May mga second, may mga plan B, plan C, di ba? May mga second, third. So, yan ang ko sa anak ko. Sinasabi ko sa kanya na just take your time, relax, at ikalma mo yung isip mo. Kasi pag hindi kalma yung isip mo, sinasabi ko sa kanya, hindi mo mahahanap yung sagot. Kailangan mo talagang i-relax yung isipan mo. And then, the next is yung positive behavior. So, ito yung kanyang mga positibo. Mama always told me that it's okay to make mistake now and then. And because life is just like a math, just focus and you will get the right answer. And sinasabi ko sa kanya talaga na kumbaga, it's not a weakness kung magkakaroon ka ng mistake. Kasi yung mistake na nangyayari is ginagawa yan to make you better. Not to make you worse or you make kumbaga, maging masama ka, something like that. And yan ang sinasabi ko sa kanya. I give him motivation. And like what I said, kung ano talaga yung nakikita ng bata sa mga nakakatanda o sa mga surrounding niya is nakakopy nila yan. So ako, yung expression ko sa kanya nung nag-i-study kami kahapon, I'm calm and syempre I know, kasi syempre anak mo yan, and
hindi lang dito kasi yung anak mo yung na may natututunan, ikaw din as a mother na kailangan mo talaga mag-relax. Kailangan mong ano mo yung hindi mo siya sabayan. Kasi pag sinabayan mo siya, sinabayan mo ng galit, hindi yan matututo, hindi siya magiging motivated. So, kasi yesterday when I see him, he start crying. He said to me na, I want to stop this, mama, kasi ayoko, mahirap. Bakit yung ano, bakit ganito, bakit mahirap? Sabi ko sa kanya, you know what? Walang madali dito sa mundo. Lahat pinaghihirapan. At may mga time talaga na magkakaroon ka talaga ng mistake. But those mistake makes you better. Kumbaga, so sabi niya, you know what? May mga time talaga na nakikita ko yung sarili ko sa kanya. And I can say na my son is a very, ang swerte niya. Kasi may isang ina na nagtuturo sa kanya. Kasi nung mga time ko, never naging affectionist, never naging communicative yung mother ko sa akin. And may mga time talaga na, yes, like what I always said na yung negative thoughts. Kasi sabi ko sa sarili ko, bakit yung mama ko ganito sa akin, ginagawa ko naman lahat. Maybe she don't love me or something like that. But may mga positibo naman ako na, that's what they said, cognitive behavioral therapy. Na may mga naka ano na talaga yan sa atin. Kumbaga depende kung papaano mo siya itatakal. So sabi ko sa sarili ko, okay, kung maybe may nangyari sa mama ko nung kabataan niya, so something like that. So I try to understand that. So yung anak ko, yun ang ginagawa ko na may temper talaga ako. Minsan may temper ako na hindi ko ma-control, but yeah, sometimes, not sometimes, since I become a mother, I really see those, kumbaga, yung bagay na yon, yung isang bagay na yon na kailangan mo rin, as a adult, kailangan mo rin matutunan. Marami pa tayong matututunan dito. And itong cognitive behavioral therapy, malaki itong tulong kasi dito mo makikita yung behavior mo, yung behavior mo at yung thoughts mo at yung feelings mo. Kasi nakasarkol lang yan. Pag yung thoughts mo may mga negatibo, madadamay yan yung feelings and then behavioral. Obserbahan ninyo ang inyong mga anak, lalo na pag naghi-hysterical, lalo na pag pumupunta kayo sa isang supermarket or pumupunta kayo sa isang public na mga pasyalan, tapos makakita siya doon ng mga toys, tapos sasabihin mo na no, kasi marami ka ng toys, hindi mo na mayan pinapansin, something like that. Syempre makikita mo yung pagbabago ng bata. Either maging maging aggressive, or either maging mahinhin, or yung bang suddenly magiging close siya sa kanyang sarili, na hindi siya magiging open up. If ever man hindi yun mangyari ng isang one snap of your finger, you have to give them time, and then dapat paliwanag mo sa kanya. Kasi, you know what guys, yung mga bata, they need some explanation everything bakit. At may mga bata naman na hindi nila talaga maintindihan directly. Kasi itong anak ko, since talaga maliit pa siya, we try and pinapaano ko talaga sa kanya, kumbaga ipinapasa isip ko talaga sa kanya na ganito talaga yung buhay. And kasi sabi niya, every time yung maliit pa siya, he always said, why life is unfair. He always said, why this game is unfair, mama. I says, yeah, that's how it is, you know. Hindi yung kung ano yung iniisip mo is madali-dali. No, it's not like that.
life is very, it's just like a roller coaster na, it's up to you if you want to say, I want to give up, I don't want to do this anymore because I'm scared, and it's kumbaga, they go up and down, up and down. It's up to you. Or you want to continue the ride with it, and just scream and cry and laugh, and yeah, you have to put that all out. So, anyway guys, thank you so much. Disclaimer lang, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako expert about this cognitive behavioral therapy. Well, I am base lang ito sa aking mga na-experience, and kasi I also do psychiatrist every 3 months, and yes, this is also like a cognitive behavioral therapy, like talking therapy na kung ano yung mga nasa isip ko at yung behavior ko, yung feelings ko. Well, I can say psychiatrist is really a big help to me. So anyway guys, sana sa mga taong makakapanood dito, yung mga taong may mga anak, yung mga taong may mga behavioral na tawag nito, na mga nararanasan sa kanilang sarili. Sometimes we are confused what it is. That's normal kasi tao tayo. But may mga paraan yan, and try to watch some other expert dito sa YouTube. Marami kang matututunan papaano mo mababalanse yung thoughts, yung behavior mo, at yung mga feelings mo. So anyway guys, thank you so much, and God bless.